Magandang araw mga ka-agrisikap. Si Mrs. Agrisikap po ito. Yung niyog namin is inatake ng bakukang or beetle. Pero hindi namin namalayan kasi yung paligid ng ng niyog namin ay merong nakatambak na mga bunot ng niyog at saka mga kahoy, palwa. So hindi namin nakita na inatake na pala yung palibot ng sa paligid yung niyog namin. Dami na palang butas. Nung nakita na namin kasi marami ding umatake na daga sa palayan namin. Pero yung palayan na nakikita nyo po sa likod is hindi yan namin yan dito kasi sa kabilang side yung palayan namin. Sa katabi namin yan. Nung maraming daga na umatake so iniisip namin na yung mga kahoy at saka bao, isa sa mga binabahayan ng or bunot at saka mga bunot binabahayan ng mga daga kaya sinunog namin. Nang malinis na namin, doon namin nakita ng daming butas doon sa niyog. Pero akala namin, manageable lang yun kasi maliliit lang mga butas, marami. At saka nung umulan at saka malakas yung hangin, doon natumba na yung niyog. So nakita namin na bulok na yung ilalim. Kulay brown na, di ba? Makikita nyo dyan sa video na kulay brown na yung ilalim. Bulok na kaya natumba. Kasi hindi mo mamalayan yung puno ng niyog mismo, yung mga dahon, healthy tingnan, meron pang bunga. So, maisip mo na healthy yung niyog. So, doon nung nakita namin na natumba na. So, yung isang labor ng namin, ng kapitbahay namin dito sa palayan niya is hinihingi yung batod. Ibatod daw niya yung namin, yung niyog namin kasi meron daw yung laman. Kaya binigay na namin. Nung bata pa ako, naalala ko sa namin, sa bukid namin, yung mga pinsan ko, kumakain ito, sarap na sarap sila. Hanggang ngayon, kaya lang, yung nito, yung laman nito, itong batod, although malinis to kasi nga, malinis kasi yung kinakain nila is yung yung puno ng niyog. Pero, mataas yung cholesterol nito at saka pag allergy ka, hindi pwede mamumula ka. Pero sa mga uminom, paborito nila to na pulutan. Binibigay na rin namin kasi nga kami mag-asawa, walang kumakain sa bahay namin ito. Tsaka nakakatuwa din tingnan na marami siyang nakuha. Para at least marami silang makain. Kasi masarap daw. Ang luto daw niya nito is i-adobo niya raw to. Pero sa tito ko dati at saka sa mga pinsan ko, ang paborito nilang putahe nito is barbecue. Tinutuhog nila ng bamboo stick at saka binabarbecue at saka lalabas yung aroma niya at saka yung mantika niya magtagas. Mabawasan yung taba ng batod. Nakakadiri man sa iba pero sarap na to para sa kanila kasi nga ulam na. Panoorin nyo lang po yung video hanggang matapos. At saka po, yung hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng asawa ko po. Huwag na rin po kalimutang i-like at saka i-click ang all para kung meron siyang bagong video, updated po kayo. At saka na rin po, comment na rin po. At saka sabihin niyo po kung taga saan kayo para alam namin or alam ni Agrisika po na saan umaabot yung mga videos niya. Itong sa gitna na part ng puno ng niyog ay marami siyang nakuha na batod or uok, pero yung pinakadulong part, yung kulay brown na is wala na masyado ito sa dulo na part kasi naging bakukang na or beetle na. Kasi yung beetle or bakukang, yung part dyan pag ganyan is yan, yung itlog nila yun yung nagiging batod.
Ito na po lahat mga kaagrisikap yung nakuha niya. So natabunan niya sa ibang part. Marami yan. Sa personal marami yan. Medyo mayroon na silang pang pulutan. Hanggang dito na lang po mga kaagrisikap. Hanggang sa muli po. Bye-bye.